Sabay kami na napasinghap ng malakas ni Donita dahil sa naging panimula ni Gavin. Habang nakatitig sa TV ay napagtanto kong isa pala itong press conference. Eto ba ang sinasabi niyang appointment kanina? Nakita ko nilapitan na rin kami ni nanay. Dahil sa pagiging abala sa pagtutok sa telebisyon ay hindi ko na siya kinausap pa. I met Loretta Maxine Gutierrez when I was still married to my wife. Pagpapatuloy ni Gavin, nasa media lang ang matalas na tingin. Aaminin ko na na-attract ako sa kanya. Nung una ko nakilala si Loretta, alam ko na napahamak na ako. Dahil alam ko na in love ako for the very first time in my life. My marriage by then was already in the rocks. Pero bilang paggalang sa aking namatay na asawa, hindi ko to tatalakayin sa press conference na ito. Alam kong hindi to dahilan para lokohin ang dati kong asawa. Trust me, alam ko. Ngunit dahil sobra akong in love sa pag-ibig kay Winona, hinabol ko pa rin siya. May ilan ako napansing taga-media na nagsitaas ng kamay, ngunit nahinto din dahil nagpatuloy sa pagsasalita si Gavin. Since we started wrong, we drifted apart. Pinili ko sa Loretta, ngunit pinili niya maging matuwid. It killed me. Bahagyang nabasag ang boses niya sa huling sinabi. Sa unang pagkakataon ay nakitaan ko ng lihim ng ngiti ang kanyang mga labi. Pero nito mga nakaraang araw, nang tuluyang nabuksan ng katotohanan, lalo ko siyang minahal. Dahil natuklasan ko na mas malakas siya at hindi makasarili kaysa sa sino mang kilala ko. Even compared to me who only knows how to love her endlessly. And this time, I don't want to die again. Pagkatapos ng maraming taon, sa wakas ay bumalik na siya sa buhay ko. Kasamang aming anak, muling naging seryosong kanyang itsura. Alam kong nilabag ko ang moral ng pag-uugalit ang kodigo ng etika bilang isang senador. Bilang isa sa mga pinuno ng bansang ito, inaamin kong mga pagkakamali ko pero hindi ko isusuko ang pamilya ko. Handa akong tanggapin ang kahihinatnan. Kung ang pagiging senador ko ay aalisin na rin, kung ang pagprotekta sa pag-ibig ng aking buhay ay isang kasalanan, huwag mag-atubiling humatol. Usigin at ipako ako sa krus. Kukunin ko lahat, pero ang hinihiling ko lang ay iligtas ang aking pamilya. Hindi nila deserve ang galit niyo. Maraming salamat. Bumaba na ng platform si Gavin. Sunod-sunod na mga gustong magtanong, ngunit pinigilan sila. May isang lalaki na nakasuot ng eyeglasses naman na pumalit sa kanya. May sinasabi ito sa harap ng speaker stand, ngunit hindi masyadong pinansin dahil si Gavin ang sinusugod nila at binabatuhan ng maraming tanong. Mabuti na lang at maagap naman ang kanyang security personnel. Hindi na muling ipinakita ang sumunod na pangyayari dahil naibalik na ito sa reporter na gumawa ng live coverage. Pinatay na ni Donita ang telebisyon. Parehas kaming tatlo ni nanay na biglang natulala sa nangyari at naging tahimik ng ilang minuto. May talong! Kinikilig akis! Sumakit bigla ang tenga ko dahil sa matinis na tini ni Donita na tumatalong-talong pa. Hindi na siya nakontento sa ginagawa. Nilapitan pa talaga ako at iniyugyug ang balikat. Nakakaloka, day! Para ko nanonood ng romantic movie. Dahil sa pagiging gulat pa rin na hindi ako kaagad na nakabawi, hinayaan ko si Donita. Napakurap ako ng ilang beses at nanatiling nakaawang ang labi. What's wrong with Tita Donita, nanay? Is he having a stroke? Si Colt nakabababa lang hagdan at mabilis na lumapit. Napasulyap muna ako kay Donita na naging parang uod na binudburan ng asin dahil nangingisay na sa sofa. Muli kong tiningnan si Colt na lumapit na sa akin. Tita Donita's just feeling, kilig anak. Nagtagpo ang kilay ng anak ko. Tinapik ni nanay ang sofa. Sit beside Wawa, apo. I will tie your hair. Humaba ng buhok mo. Kailangan mo na ng haircut. Nagpatianod naman si Colton at umupo na sa tabi ni nanay. Tinalian ni nanay ang ilang buhok niya na nakakatakip na sa kanyang mata dahil sa haba. Hindi pa rin tinatanggal ni Colt ang mariing titig kay Donita. Palihim kong tinampal ang binti ng kaibigan. Hoy, umayos ka nga dyan. Natatakot ng anak ko sa'yo. Sa kabutihang palad ay nakinig naman si Donita at umayos na. Ninisehan niya si Colt. I'm sorry baby. Tita Donita is just very happy because finally, after 1,000,000 years, your nanay and tatay will have their
Happily ever after? Kuryoso kung binalingan ni Colton. What does tita mean? Wala anak, lasing lang ang tita Donita mo. Inirapan ako ni Donita. Hindi na ako nakapagpatutsyada dahil sa tunog na dumarating na sasakyan sa labas. Napatingin ako kay nanay dahil sa narinig kong pagsinghap niya. Baka taga-media Loretta. Ani niya sabay yakap kay Colt sa isang kamay. Ani mo'y pinoprotektahan. Hindi ako nakaramdam ng takot. Hindi ko maipaliwanag sa sarili pero parang alam ko na hindi ito taga-media. May kasiguraduhan sa sarili kong si Gavin ang nasa likod ng pinto tulad ng pinangako niya. May sumilay ng ngiti sa mga labi ko nang tumayo at nagsimulang maglakad patungo sa pintuan. Pinihit ko ang doorknob at hindi na nagulat pa. Nang maging tama ang hinala. Hi, si Gavin na nakangisi habang nakapamulsa. Hi, pasok ka. Pumasok na siya kaagad. Sinara ko naman ulit ang pinto. Tatay! Pumalahaw ang aming anak sa tuwa habang tumatakbo papunta kay Gavin. Sinalubong siya ni Gavin ng yakap at pagkatapos ay kinarga. Marahan niyang idinampi ang mga labi sa noo ni Colton. Have you fixed it? Tanong ni Colton sa ama. Kumunot ang noo ko dahil sa pagtataka sa tinutukoy ng aming anak. Yes. Ngumiti si Gavin at halatang alam kung anong tinutukoy ng anak sa kanya at pagkatapos ay nilingon ako. I think I did. Nagpatiuna sila ni Colt sa may sala. Sumunod naman ako sa kanila. Mabilis na umayos sa pagkakaupo si nanay at Donita. Hindi pa man kami nakakaupo ay nagsimula na si Donita. Napanood namin yung papreskon mo, Senator. Bet na bet. Tumikim lang si Gavin sabay baba kay Colton. Naupo na kaming tatlo sa sofa. Tahimik lang si nanay na nakamasid sa amin. Ilang sandali pa'y tumayo na siya. Tutulungan ko lang si Susan sa kusina para sa pananghalian. Alistong tumayo din si Donita. Tulungan ko na kayo, Mommy. Nang makaalis ang dalawa ay naiwan kaming tatlo ni Gavin at Colt sa sala. Ang anak naman namin ay mabilis na inatupag ang paglalaro kaya sa huli kami na rin ni Gavin ang naiwang nakaupo sa sofa. Tumikim ako't sinulyapan siya. Dito ka na rin mag-lunch o may iba kang lakad? Wala naman and I love to have lunch with you here. Marahan niyang tugon. Nagbaba ako ng tingin sa mga kamay kong nakapatong sa hita. Sa tingin mo, huhupa ng lahat? Hindi ko alam, Loretta, but at least I was able to speak my side. Whatever happens next, we'll face it together. Dahil sa napakabanayad na pagkakasabi niya nito, ay unti-unti akong napaangat ng tingin. Pwede ako magsalita? Bulong ko. Mas tinatagan kong loob at matapang siyang tinignan. Handa na ako magsalita. Dahil sa ginawa mo, na-realize ko na kailangan ko na ring harapin na ng lahat. Hindi pwedeng magpadala na lang ako sa takot at magtago na lang na parang isang kriminal. Tinitigan niyang bawat sulok ng mukha ko. Are you sure? Bulong niya, tumango ako. Marahan niyang kinuha ang mga kamay ko. Hinawakan niya ito ng mahigpit. Sa mga kamay niya naramdaman kong init ng kanyang buong suporta. I'll make some arrangements. But for now and the next day, I want to spend my time with you and Colt. Kalimutan muna natin ang lahat. Tayo na muna. Tayo naman. Sumang-ayon ako at nginitian siya pabalik. Ginugol namin ang oras sa bahay. Doon na nga kumain ng pananghalian si Gavin. Kinahaponan naman ni naglaro sila ni Colton. Gumaan ang araw sa pinagsabay nilang tawa. Naikubli nito ang mabigat na revelasyon kaninang umaga. Habang pinagmamasdan sila ay mas lalong tumibay ang pananalig ko na darating din na araw na hindi na namin magiging kargo ang sakit ng nakaraan. Nahuhupa din ang nararanasang pambabati ko sa amin ng lipunan. Sa pagsapit ng hapon ay si Gavin na mismo ang nagpaligo kay Colt dahil na rin sa paglalambing nito. Hawak ang puting tuwalya ng anak ay nasa labas ng ako ng banyo. Nakasandal sa hamba ng pintuan at pinagmamasdan sila. Napangiti ako habang nakikita ang paglalagay ng shampoo ni Gavin sa buhok ng anak namin. Hindi ako gumawa ng ingay dahil ayaw ko maistorbo ang dalawa. Are you gonna sleep here, tatay? Si Colt habang pinaglalaruan ang mga bula sa bathtub. I don't have a bed here, mapaglarong sabi ni Gavin. You can sleep with nanay? Agarang suwestyon naman ng aming anak. Muntik na akong mabuwal sa kinasasandalan. Umayos ako ng tayot mistulang niyapos ang tuwalya ng anak. Pilyong umangat ang sulok ng labi ni Gavin. Alam kong batid niyang nasa may pintuan lang ako't naririnig ang usapan nila. I don't think your nanay will allow it. Humintong anak namin sa ginagawa at kuryosong nag-angat ng tingin.
Bumalik na naman ang pagtataka ko. Dahil napapansin kay Gavin lang talaga siya nakakapag-eye contact. Bakit hindi? Malaki ang kama niya. Magkakasya kayong dalawa. Huwag kang mag-alala, kukumbinsihin ko siya. Lihim na napasulyap si Gavin sa akin bago muling binalingan ng anak. Really? You'll do that for me, ha? May ngiti naglalaro sa kanyang mga labi. Well, I won't complain then. Tumikim ako at kinuha ang atensyon ng dalawa. Walang kahiya-hiya akong inisihan ni Gavin. Banlawan mo na si Colt, baka magkasakit pa yan. Utos ko sa pilit na pinatitigas na boses. Pabirong sumaludo sa akin si Gavin. Lantad na naman ang malalim ng dimple dahil sa pilit na pinipigil ang pangngiti. Yes, ma'am. Tinignan niya si Colt at binulungan na narinig ko naman. Your nanay is blushing. Mas lalo lang uminit ang pisngi ko. Ako nang nagbihis kay Colt ng damit sa kwarto niya. Pinagmasdan kami ni Gavin na nakasandal lang sa hamba ng pintuan. Katatapos lang ng tawag niya at nagpapahatid ng mga damit at iilang gamit. Hindi na ako umapila pa dahil tuwang-tuwa si Colton nang sabihan niya ito na sa bahay talaga siya matutulog. Bumaba rin kami kinalaunan para sa hapunan. Naging magaan ang pag-uusap, pati si nanay ay nagbabato na ng mga magagandang tanong kay Gavin. Batid ko naman ang kaunting hiya ni Gavin sa nanay ko. Siguro, darating din ang panahon na magiging komportable na ang turingan ng dalawa. Matapos maghapunan, ay tinulungan ko sina Ate Susan na magligpit. Nauna na sa itaas ang mag-ama ko. Kami na ni Susan na maghuhugas nito mga pinggan, Loretta. Hinihintay ka na ng dalawa sa kwarto mo. Saway sa akin ni nanay. Uminit ang pisngi ko. Inaanunsyo pa kasi ni Colt kanina sa hapagkainan na sa bahay matutulog ang tatay niya. At sa kwarto ko pa talaga. Sinabi niya naman na kaming tatlong hihiga sa kama ko, kaya medyo nabawasan ang kahihiyan ko. Sige po. Nagkabalikan na kayo? Diretsahan tanong ni nanay na nakaharap sa akin. Nag-ipit ako ng tikwas na buhok sa likod ng tenga. Hindi, parang, ewan ko po. Sagot ko naman na napaisip pa rin. Nagtaas siya ng kilay. Ano yan? Walang label? Umayos kayo, tatanda nyo na. Natahimik ako't napabuga ng hininga. Nagpatuloy naman siya habang nagliligpit na natitirang mangkok sa mesa. Kung magkakabalikan lang kayo dahil sa apo ko, abay, pag-isipan nyo pa. Ngayon na nakatingin na siya sa akin. Pero kung magkakabalikan kayo dahil mahal nyo pang isa't isa, kahit man sa naglipas na mga taon, abay go na, hindi ako kukontra. Dahan-dahan akong tumango. Opo, Nay, salamat sa suporta. Nagpaalam na rin ako kay nanay at umakyat na ng kwarto. Pagpasok ko pa lang ay sumalubong na sa pang-amoy ko ang bango ng isang aftershave at panlalaking sabon. Natanaw ko kagad si Gavin na tapos na mag-shower at nagpupunas na lang sa kanyang basang buhok gamit ang tuwalya. White shirt at gray shorts ng suot niya. Ilan sa mga damit na inihatid ng bodyguard niya habang kumakain kami kanina. Si Colt, tanong ko sabay linga sa loob ng kwarto. He went to his room. Kukunin niya raw ang una niya. Mapaghanap ang tingin niya sa may sulok at hawak ng towel sa isang kamay. Where shall I put this towel? Ako na. Agap ko't nilapitan na siya. Kinuha kong tuwalya at kumuha ng isang hanger mula sa cabinet. Sinampay ko ito dito. I'm ready to sleep now. Masiglang pahayag ni Colt nakapapasok lang ng kwarto. Nakasuot na siya ng ternong pantulog. Bitbit niya ang kanyang ternong Spider-Man pillow at blanket na bili ni Gavin. Inilatag niya mga ito sa gitna ng kama at walang pasabing ibinagsak ng sarili dito. Lumapit ako sa kama at inayos ang nalukot na dulo ng bedsheet. Lumapit na rin si Gavin at naupo sa dulo ng kama. Sa kabilang gilid ni Colton, tumihay ang anak namin at may dinukot mula sa loob ng kanyang unan. Oops! Before I forget, ani ang hawak-hawak ang paborito niyang libro. Binigyan niya ito kay Gavin. Can you read this for me, tatay? I wanna hear you read it before I sleep. Kumunot ang noon ni Gavin habang pinagmamasdan ng pamagat ng libro. Nakitaan ko ng gulat ang kanyang mga mata nang mapagtanto siguro ang lahat. Napalitan din naman ito ng namutawing ngiti. Komportable siyang umusog at nahiga na sa tabi na aming anak. The Frog Prince. Panimula niya't binuklat ng unang pahina. Para ako nasa isang panaginip na naging totoo habang pinapakinggan si Gavin na binabasahan ng kwentong anak namin. Ang noon ay panaginip at nasa imahinasyon ko lang na mangyayari na isa katuparan na. Sa kasiyahan ay unti-unti na rin ako napahiga sa kabilang gilid ni Colton. Nagpadala sa kwento at nakikinig na.
Napagitnaan na naming dalawa ni Gavin na anak na abala sa pakikinig sa malalim na boses ng ama, habang ang mukha ay may nakalantad na paghanga at pagkamangha. Hindi ko na napigilan ang sarili't hinaplos ang buhok ni Colton. Napatingin siya sa akin at saka sa ama. May lihim na ngiti sa kanyang mga labi. Mabilis ang pangingilid ng mga luha ko dahil sa nabanaag sa itsura ni Colton. Tila ba isang pangarap na ngayon ay natupad na. Alam na alam ko dahil yun din sigurong pinapakita na sariling itsura. The end. Pagtatapos ni Gavin, napasulyap siya sa anak namin na nakatulugan ng kwento. Marahan niyang sinarang libro at pinatong ito sa ibabaw ng maliit na cabinet na nasa gilid. Hinagkan niya ang noo ni Colton. Humikab na ako dahil sa pagdalaw ng antok. Nakita kong pagtingin ni Gavin sa akin. Tumagilid siya upang maharap ako. Ganon din ang ginawa ko. Matutulog ka na? Bulong niya. Oo, ikaw ba? I don't even think if I can sleep tonight. Banayad niyang sinulyapan ng aming anak. First time yata natin to na matutulog sa isang kwarto. As a family. Oo nga naman. Napangiti ako. Thank you for being home, Gavin. No, thank you for welcoming me home again, Loretta. Unti-unti nang bumigat ang mga talukap ko dahil sa antok. Sa huli ay pumikit na nga at nagpadala na. I love you. Dinig kong bulong muli ni Gavin. Nagising ako kinaumagahan na wala nang mag-ama sa tabi. Bumangon ako at nagpunta ng banyo para maghilamos. Nagbihis na rin ako ng damit pang bahay. Nang desente ng tingnan ay bumaba na ako. Una ko narinig ang hiyaw sa tuwa ni Colton. Sa labas ng bintana natanong ko silang dalawa ni Gavin na nagpapasahan ng bola sa may harapan ng bahay. Lumapit ako sa pintuan at pinagmasdan ng dalawa. Nang luminga naman ako sa balkonahe ay nakita ko si nanay na tahimik lang habang may sinisimsim sa isang tas at nagmamasid sa dalawa. Nilapitan ko siya at tumupo sa silya na nasa tapat niya. Kanina pa ba yung dalawa, Nay? Ibinaba niyang tasa na kape at ang laman at tinignan ako. Oo, maagang gumising ang dalawa. Muli kong tinanaw sina Gavin. Hindi nasalo ni Colton ng bola kaya tumalbog ito palayo. Agaran niya naman itong hinabol. Nagkausap kami ni Gavin kagabi. Napabaling ako kay nanay dahil sa pagsasalita niya. Talaga po? Tinanguan niya ako. Bumaba kasi siya para kumuha ng tubig. Nagkasalubong naman kami sa baba kaya inimbitahan niya ako para makipag-usap. Tungkol po saan? Anas ko. Sa lahat, sa inyong dalawa. Suminghot si nanay at dinapi ang palad sa mga mata na para bang naiiyak. Alam mo bang lumuhod pa talaga siya sa harap ko para humingi ng kapatawaran? Sa lahat daw na nagawa niya sa iyo at sa mga naging pagkukulang niya sa inyo ni Colt? Po? Parang nahulog ang puso ko sa revelasyon ni nanay. Ngayon nilantaran ng pinaalis ni nanay ang iilang buting ng luha na tuluyan na ngang lumanda sa pisngi. Siyempre, binigay ko na ng bukal sa kalooban ng kapatawaran na hinihingi niya dahil sino ba naman ako para ipagkait yun sa kanya. May mga pagkukulang din naman ako sa'yo. Nay, agap ko tinawakan ng kamay niyang nasa mesa. Nanlabo ng paningin dahil sa nagbabadyang mga luha. Mahal na mahal ka ni Senator, anak. May pag-aanilangan at pangambaman ako noon tungkol sa inyong dalawa. Ngunit dahil kagabi, nabura na ito. Sinuklob na mga palad niyang kamay ko. Napatunayan at napagtibay ko na ito ngayon dahil sa nasaksihan ko sa kanya kagabi. Kaya kung ano man ang pumipigil sa'yo para mahalin na rin siya ay puksain mo na. Bumigay ka na. Maging marupok ka na ulit. Mahina ako natawa dahil sa huli niyang sinabi. Bumuhos na rin ang luha pero wala nang sakit na dumaan pa. Kinapitan namin ng isa't isa habang naiiyak na natatawa. Sino po bang tatay ko? Bigla ko na lang nasambit sa kalagitnaan ng pagiging kalmado na. Humigpit ang pagkahawak ni nanay sa mga kamay ko. Marin niya akong tinitigan. Mangako ka muna sa akin na mamahalin mo na si Gavin na walang takot at pag-aalinlangan, Loretta. Opo, nangangako po ako. Matapang kong sinabi. Humugot siya ng malalim na hininga bago nagsalita. Si former Governor Mauricio Aguas ang tatay mo. Kapatid mo sa ama si Felicima Aguas. Nanlaki ang mga mata ko. Nagpatuloy siya sa pagpapaliwanag. Noong nakaraang araw ko lang din nalaman sa kasagsagan ng mga balita tungkol sa inyo dahil hindi ko naman alam na si Felicima Aguas palang na mayapang asawa ni Gavin. Nanghina biglang mga kamay ko hanggang sa naging manhid ito. Parang lasing ako ng dahan-dahang napatayo sa nangangatog na tuhod at tila babulag na mga mata
ay nagsimula ko na ngapat humakbang paalis. Loretta, niyakap ako ni nanay na nakalapit na pala sa akin. Hindi ko man lang namamalayan. Sumandal ako sa kanya tumikbi sa sari-saring emosyon. Sa duli na naig ditong pagtanggap dahil alam ko namang hindi ko hawak ang tadhana. May mga bagay na hindi ko kontrolado dahil siguro'y bahagi na ito ng plano ng Diyos. Napatingin ako kay Gavin na nakatanaw na pala sa amin. Napansin kong tensyon sa katawan niya. Ang lungkot at pag-aalala na bumalot sa kanyang mga mata. Ngumiti ako para iparating sa kanya na ayos lang, na hindi na ako kailanman mangangamba pa na mahalin siya. Tumango siya't nakampante na rin ninitian ako pabalik. Buong araw kaming nasa bahay lang. Bago magtanghali, dumating naman si Donita at sinama si Tiang paalis. Ang sabi niya ipapasyal niya lang para hindi mabagot sa bahay. Medyo naging abala si Gavin sa telepono ng mag-alas-3 ng hapon. Naririnig ko sinasabi niya sa kabilang linya habang nasa sala kami ni Colt. Naglalagay ako ng palaman sa tinapay. Si Colton naman ay nanonood ng cartoons na palabas sa TV. When, right now? Si Gavin na nakatayo habang kinakausap ang nasa kabilang linya. Napatuwid ako ng upot na tigil sa ere ang sandwich knife na hawak. Sinundan ko siya ng tingin habang kinukuha ang remote ng TV. I'm watching, tatay! Angal ni Colton. Just a moment, Colt. Si Gavin na binaba ang tawag at sa TV na nakatutok. Nilipat niya ang channel sa isang balita. Huminto na ako sa pag-asikaso ng tinapay nang makita si Ma'am Daylin na nagsasalita sa harap ng isang halatang reporter. Matagal na panahon ko na siyang hindi nakita. I was her manager before. Hindi ko lang talaga matim na hindi magsalita sa mga paninira kay Loretta at sa kanyang anak. Dere-derecho niyang paglalahad. Nasilip ko mga paghihirap niya. We even thought na nakuna na siya and you people have no idea how it almost killed her emotionally. Nagsasalita ako ngayon para ipagtanggol siya bilang manager niya. Kaibigan, bilang isang babae, nararapat siyang igalang. Maybe she did a mistake once but it does not define her totality as a human. Do you have any message to those people whom you think have misjudged her, ma'am? Anang babaeng reporter. Yes, I definitely do. Matapang na tinitigan ni Ma'am Daylin ang kamera, tagos hanggang kaluluwang tingin niya. Tonight, I hope you look at yourself in the mirror and ask if you have never done a single mistake in your life. Unti-unti ako naupo sa sofa, tinabihan ako ni Gavin. Marahan niyang hinawakan ng kamay ko at pinagsiklop ang mga kamay namin. Pareho kami nakatutok lang sa telebisyon. Sumunod naman si Colton at naupo sa kandungan ko. Niyapos ko siya sa isang kamay. Sunod na nagsalita si na Ate Jalay at ang iba ko pang mga kasamahan noon sa cafe. Sa mga sinabi nila ay naramdaman kong kanilang suporta. Pinagtanggol nila ako, ang pamilya ko. Hindi pang husgang binabato nila tulad ng naranasan ko mula sa ibang tao ko hindi paghanga pa. Niyakap nilang puso ko ng pagmamahal. Ang buong akala ko'y tapos na, ngunit mas nabigla lang ako nang sa pinakahuli si Tiang ang nasa harap ng kamera. Nahihiya ako sa sarili dahil inapi ko si Loretta noon. Panimula niya. Napasinghap ako dahil nadiskubring nakakapagsalita na siya. Medyo may kabagalan man ang pagsasalita niya dahil sa naging kondisyon ng matatag naman ito. Lahat ng pang-alipusta at pangungutya ay naranasan ni Loretta mula sa akin. Ngunit hindi siya kailanman nanlaban. Ganyan siya kabuti. Hindi kailanman na walang respeto niya sa akin kahit na ni katiting ay wala akong respetong binigay sa kanya. Bumuhos ng luha ng tiyahin ko. Hindi niya ito pinalis at hinayaan lang. Makailang beses ko na siyang pinahiya sa harap ng maraming tao. Ngayon sa harap ng publiko'y gusto ko siyang ipagtanggol. Sa mga taong nangungutya sa kanya dahil sa nakaraan. Tigilan niyo ng pamangkin ko. Mahirap ang mabuhay sa galit at pamamaliit sa kapwa. Mahirap mabuhay na isang mapanghusga sa kapwa. Nanginig ng mga labi ko't hindi na napigilan pang paghikbi. Ramdam kong marahan na pagdampi ng mga labi ni Gavin sa aking noo. Niyakap naman ako ni Colton. Ang pagmamahal galing sa iba na noon inaasam ko lang. Ngayon ay sobra-sobra pang binibigay at umaapaw na. Hindi na nga ako nag-iisa. Ngayong maraming tao ang nagtatanggol kay Loretta. Maging daan kaya ito para malinis ng pangalan niya at mabuhay ng masaya kasama si Gavin at ang anak nila. Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.